Dahil iba't iba ang kandidatong napupusuan nating iboto sa darating na eleksyon, ang ilan sa atin ay hindi na napigilang makasakit ng kapwa. Here's a tweet from one of them. Paano ko irerespeto ang pananaw ng kaibigan ko tungkol sa kandidatong kanyang iboboto? Hindi ako sang-ayon sa mga sinasabi niya. Alam po ninyo, basta panahon ng eleksyon, talaga naman nagkakaaway-away ang mga dating nagmamahalan. And this doesn't happen only in the Philippines, but it happens also in other parts of the world. Elections or politics is really polarizing. Magkabilang dulo, magkabilang panig talaga ang nangyayari dyan. Pero tandaan natin na itong election process is temporary. Although it could have 6 years effect or longer, tandaan naman natin na yung ating kaibigan o kamag-anak na katunggali natin ngayon ay panghabang buhay ang ating relasyon. So, kailangan tandaan natin na mahal natin sila at dapat din natin silang igalang. Ngayon, kung hindi mo naman kakilala yung iyong katunggali, let's have a healthy discussion or even a healthy debate. No, let's just choose to respect each other and to honor one another's opinions. Di ba? Dahil pagdating ng voting day, sikreto ang boto niyan, di ba? Malay mo, magbago pa isip niya. Malay mo, magbago pa rin ang isip mo. Ang importante, you vote wisely and you vote your conscience. Ikaw, sigurado ka na ba sa mga kandidatong iboboto mo? Gusto mo na rin bang maayos ang naging alitan nyo ng kaibigan mo dahil sa eleksyon? Sumali na sa aming usapan. Follow us on Twitter at the 700 Club Asia. Makialam, maging responsableng mamamayan. Tweet now!